Mga kaibigan, handa na ba kayo sa isang kakaibang biyahe? Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, susundan natin ang kwento ni Samuel na nagising sa loob ng isang tren na puno ng misteryo at takot. Makikilala niya ang mga pamilyar na mukha tulad ni Bella at Dante. Pero may kakaiba sa kanilang mga kilos. Ano kaya ang tunay na nangyari bago sila sumakay sa tren? At paano nila malalaman ang katotohanan? Tara na at samahan niyo kami sa isang nakakakilabot na paglalakbay. Magandang araw po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Samuel, nakatira sa Quezon City kasama ang pamilya ko. Isa akong estudyante sa isang pampublikong paaralan dito. Mahilig akong magbasa ng mga libro at maglaro ng basketball kasama ang mga kaibigan ko. Si Carol ang matalik kong kaibigan at si Bella, ang anak ng kapitbahay namin, ay madalas kong kasama. Si Dante, ang isa sa mga kaklase ko, ay kilala sa pagiging tahimik at misteryoso. Ang kwento kong ito ay tungkol sa isang karanasang hindi ko malilimutan. Nagising ako sa loob ng isang MRT tren. Ang mga ilaw ay kumikislap at ang paligid ay malabo. Hindi ko maalala kung paano ako napunta rito. Halos walang tao, maliban sa iilang pasahero na parang tulog o walang malay. Nakita ko si Bella nakaupo sa isang sulok, tahimik at natatakot. Bella, ikaw ba yan? Tanong ko ngunit hindi siya sumagot. Nakita ko si Dante, ang kanyang mga mata itim na itim, nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Nilapitan ko si Bella ngunit parang hindi niya ako naririnig. Nagtataka ako sa kanyang kakaibang kilos. Lumapit si Carol sa akin, pareho kaming litong-lito at may sakit ng ulo. Samuel, anong nangyayari? Bakit tayo nandito? Tanong niya. Hindi namin maalala ang mga pangyayari kamakailan na para bang may bahagi ng aming alaala ang nawala. Napagtanto namin na ang iba pang pasahero ay mga estudyante rin mula sa aming paaralan at ilang empleyado mula sa kalapit na Jollibee. Kakaiba ang kilos ni Dante at Efren na parang may itinatago. Sinubukan naming kausapin ang ibang pasahero, ngunit parang wala silang naririnig. Ang ilan ay tulog, ang iba naman ay nakatingin lang sa kawalan. Nagdulot ito ng kaba sa amin. Isinara ni Dante ang mga bintana ng tren at nagbabala, "Huwag kayong tumingin sa labas hanggang makarating tayo sa Quezon City." Ang babala niya ay nagdulot ng takot at pangamba, lalo na't hindi namin alam kung bakit. Nang lumapit ang tren sa Makati, bumigat ang aking pakiramdam at tila bumalot ang malamig na hangin sa amin. Dumilim ang ilaw sa tren habang lumalakas ang ingay ng makina. Samuel, may kakaiba dito, ani Carol, hawak ang kanyang ulo. Nag-usisa kami kung may naaalala ang sino man tungkol sa nangyari bago kami sumakay. Walang makapagbigay liwanag. Kailangang malaman natin ang nangyari, sabi ko. Sa pagdating sa Makati, pareho kaming nakaramdam ni Carol ng kahinaan, pagkahilo at init ng katawan. Nagpasya kaming kailangan naming makalabas sa tren bago pa lumala ang aming kalagayan. "Dapat tayong umalis dito, Samuel," wika ni Carol, hawak pa rin ang ulo. Hindi magbukas ang mga pinto ng tren. "Paano tayo makakalabas?" tanong ni Carol, takot sa boses. "Wala tayong tiket," sagot ko. Nang hingin ni Dante ang aming mga tiket, ako ay mayroon ngunit wala si Carol. Pinagtalunan nila kung iiwan si Carol sa tren, ngunit nagpumilit ako. Hindi ko siya iiwan dito. Nang bumagal ang tren, nagpasya kaming tumalon. Sa kabila ng panganib, nakaligtas kami at nahulog sa tabi ng rails. Nagising ako sa ospital sa Manila kasama si Josie na nag-aalala. "Samuel, mabuti at nagising ka na," sabi niya. Doon ko nalaman na biktima kami ng aksidente sa laboratorio sa paaralan na nagdulot ng guni-guni sa tren. "Lahat ng naranasan natin, totoo ba yun?" tanong ko. "Hindi, Samuel, produkto lang yon ng aksidente," tugon niya.
Nagduda pa rin ako sa katotohanan ng aming mga alaala. Kailangan kong makita si Carol, sabi ko. Nandito siya sa kabilang kwarto, sagot ni Josie. Nakita ko si Carol na gising na. Samuel, naramdaman mo ba ang sakit sa tren? Tanong niya. Oo, Carol, parang totoo ang lahat, sagot ko. Samuel, totoo ba ang mga iyon? Tanong niya. Hindi ko alam, Carol, pero kailangan nating malaman, sagot ko. Kahit magulo ang aming mga alaala, determinado kaming tuklasin ang katotohanan sa likod ng aming kakaibang karanasan. Bumisita si Carol sa aking kwarto sa ospital, dala ang ilang prutas at tubig. Samuel, kailangan nating pag-usapan ang nangyari, sabi niya habang inilalagay ang prutas sa mesa. Halata sa mukha niya ang pag-aalala at pagod, parang hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Pinag-usapan namin ang aming magulong alaala. Naalala mo ba yung tren? Parang totoo lahat pero imposible, sabi ko. Hindi ko mapigilan ang pag-alala sa mga kakaibang pangyayari. Oo, Samuel, hindi ko maalis sa isip ko, sagot ni Carol. Pareho kaming naguguluhan at natatakot sa mga alaala na hindi maipaliwanag. Biglang napansin ni Carol ang tiket papuntang Baguio sa kanyang bulsa. Samuel, paano ito napunta sa akin? Tanong niya. Hawak ang tiket na nagbigay ng malamig na pakiramdam sa akin. Alam namin na hindi namin pwedeng balewalain ang tiket na yon. Nagtaka kami kung paano napunta ang tiket kay Carol na nagpapatunay na ang aming pinagsaluhan na guni-guni ay maaring higit pa sa isang panaginip. Ang ospital ay tahimik at ang mga tunog ng makina ay nagiging mas malakas sa aming pandinig. May kakaibang enerhiya sa paligid. Samuel, may nararamdaman akong kakaiba tungkol sa tiket na ito, sabi ni Carol habang tinitingnan ang tiket. Parang may mensahe ito na kailangan nating malaman. Hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko, pero alam kong may katotohanan sa sinabi niya. Napagtanto namin na ang aming karanasan sa tren ay maaaring isang babala o pahiwatig ng mas malalim na misteryo na kailangan naming tuklasin. Baka may kinalaman ito sa aksidente, sabi ko. Parang may koneksyon ang lahat ng nangyari sa amin. Oo, at baka hindi lang tayo ang biktima, sagot ni Carol. Ang tiket na iyon ay nag-iwan ng maraming tanong sa aming isipan at nagpasiya kaming hanapin ang katotohanan sa likod ng aming kakaibang karanasan. Hindi kami pwedeng tumigil hanggat hindi namin nalalaman ang buong kwento. Kailangan nating bumalik sa paaralan at alamin kung ano talaga ang nangyari, sabi ko. Sama-sama tayo, Samuel, sagot ni Carol. Ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang at alam namin na marami pa kaming matutuklasan. Kahit may takot at kaba, buo ang loob namin na harapin ang anumang misteryo na naghihintay sa amin. Mga kaibigan, ang kwento ni Samuel ay nagpapaalala sa atin na ang mga alaala ay maaaring magdala ng mga lihim na hindi natin inaasahan. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Kita-kits sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga tren na puno ng misteryo.